Bago ang lahat, hindi pa naman talaga officially announced to, pero ganun din naman yun dahil si Sham ang naglabas ng unang game sa opening night ng NBA season ay Thunder vs Rockets. Ring ceremony ng OKC sa kanilang home court. Parang sinadya ng NBA na hindi makakaiwas at talagang bibisita si Kevin Durant. Kaya pala si Chet Holmgren at itong si Kevin Durant nagpa-practice na agad ngayong off-season dahil mukhang alam nilang sila ang magtatapat agad sa opening night. Parang katulad ng kay LeBron dati noong 2022 at 2023 na ang unang kalaban niya yung nag-champion at ring ceremony pa. Mas mabigat nga lang yung kay KD dahil dati niyang team na hindi niya nadala sa championship pero nadala naman niya sa finals. Nung una ko kasi nakita yung post nitong si Sham, parang tinrush talk ng matindi si Kevin Durant. Dahil base sa mga write-ups, sinigurado ko munang merong magsusulat nito, reference lang. Parang binawian talaga ng Thunder itong si KD dahil nga tinraidor sila dati. Ultimate revenge di umano ang ginawa ng NBA kay Kevin Durant nang iniwan niya yung Thunder para sa Golden State at dun nakakuha ng championship. Lalo pang maaasar siguro kapag nginitian ni SGA. Yung trade pa ni Kevin Durant papuntang Rockets ay halos nung araw din ng Game 7 ng Pacers at Thunder kung saan nga nanalo doon ng championship ang OKC. Parang iniinggit nila si KD. So based pa yan sa mga write-ups, mapapataas pa di umano ang viewership sa matchup ng Rockets at Thunder sa opening night. Syempre yung ticket sales din dahil ito yung unang game para sa bagong TV rights ng NBA kaya bigatin talaga. Sigurado ngayon pa lang alam na ni Kevin Durant yung mangyayari na titirahin siya ng mga analyst at ibang commentator habang nasa game. Pero may paraan si Kevin Durant para makaiwas sa opening night sa harapan ng OKC at Houston. Dahil galing siya sa injury na hindi niya natapos ang season, pwede siyang hindi maglaro sa first game at sabihin niyang meron siyang injury nun. Saka isa pa, si KD yung superstar or OG na player na laging tumitingin online kapag nasa halftime ng game at nakikipagsagutan sa fans. Kasunod pa ng pag-announce ng matchup sa opening night, sinabi din na si Kevin Durant ay hindi pa sigurado makakapirma ng extension sa Houston Rockets. Ayaw pang bigyan ng kontrata. Nag-iisip pa yung Houston dahil nasa 2 years, mahigit 120 million ang pwede makuha ni KD. Merong player kasing inaasahan na pipirma din ng kontrata next offseason. Malamang makakasabay ni Amen Thompson. Yung trade pa ni KD papuntang Rockets ay hindi nag-all-in ng Houston na kinuha lang nila si KD sa tamang price. Hindi nagalaw yung main piece talaga nila. Dahil ang sinabi ni Jalen Green, alam na niyang mati-trade talaga siya paalis ng Houston at dun pumasok si Kevin Durant na hindi rin naman makatanggi itong Phoenix Suns. Double whammy yung pumasok kay Kevin Durant papasok din ng 2026 season. Ang opening night ay ipapalabas sa OG na NBA on NBC. Parang tumatanda na talaga ako dahil inabutan ko pa to dati. Yung last repeat ni Kobe at ni Shaq, 2002 pa. May team song kasi noon ang NBC on NBA kapag finals at parang naging team song yun ni Michael Jordan every finals din. Naging iconic, yung round ball ang title. Sila kasi yung OG sa paggawa ng introduction ng mga games lalo na kapag finals at playoffs. Ang una din maglalabang kasi doon yung best friend or mag-best friend pala si LeBron at si Steph. Kaso ang headliner si Luka. Hindi lang yung matchup ng Golden State at Lakers ang inaabangan doon ng mga fans, kundi yung announcement kung saan game magiging special contributor or commentator si Michael Jordan. Sa game ba ng Thunder versus Houston or malamang ito naman lagi ang pinipili ng mga broadcasting company, Lakers versus Golden State dahil kay LeBron at yun ang isa sa mga headliner din. Wala pa kasing ina-announce kung sino talaga ang magiging commentator doon kundi sa mismong araw ng game mahigit 3 buwan pa. Parang ginawa lang din naman ng NFL kaya kinuha itong si Jordan sa NBC. Dahil nga sinabi ng commissioner ng NFL hindi sila nakikipagkumpetensya sa NBA, sa Google at Netflix lang. Ang kalaban nila sa rating. Yan ang commissioner, buo ang loob. Ang GOAT ng NFL na si Tom Brady naging commentator sa Fox kaya nagkakaroon ng chance na ma-cover niya yung game ni Patrick Mahomes na kinukumpara sa kanya. Hindi na rin naman bago yun. Ginagawa rin naman sa soccer yun Ngayon naman si Jordan para sa basketball, pwedeng maging commentator ng mga game ni LeBron, hindi lang sa opening night kundi sa buong season. Oras na para gatasan ang dalawang kambing ng NBA buong season kahit pa yung dalawang GOAT ay barako.
Pero based kasi sa report, si Jordan ay makakasama ni na Jamal Crawford at Reggie Miller bilang analyst ng game. Hindi naman sinabi dun direktang ang role ni MJ sa NBC magiging direct commentator. Analyst pa rin naman siya ng mga games, kaya nga special contributor, malamang gawin din ng NBC or i-request siya na maging direct commentator ng mga game. Teka, mali pala yung terms na ginamit ko, hindi direct, kundi live commentator ng mga game. Base kasi sa NBC, ang magiging role talaga ni MJ, analyst sa mga tape o recorded game. Parang ginagawa ni na Shannon Sharp dati. Pero mostly ng feed ni MJ ipapalabas kapag bago mag-umpisa yung game or mostly sa mga intro. Pero connected pa rin yung kung sinong player ang maglalaro sa game na yon. Pili lang di umano ang mga games na magiging special contributor si MJ. Pero magagatasan pa rin naman dyan yung dalawang kambing. Ito nga lang yan. Ngayon lang din mararanasan ni Michael Jordan ang bagsik ng mga keyboard warriors. Hindi naman niya masyadong inabutan yung dati. Kahit yung naging team owner pa siya ng Hornets, hindi pa ganun katindi. Iba ang bagsik kapag naging analyst na.